More than 2 decades of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. We'll carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. NBC Radio Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanang pagkakakiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig, mga ating pong mga kapatid, mga kaibigan, sa opisina, sa eskwelahan, at lalo na sa ating pong mga traffic enforcer, mga doktor, mga nurse, at lalo na ang mga hospital na bukas ang kanilang pong mga radyo upang pakinggan ang ating pong pinapag-aralan dito sa himpilan po ng radyo natin, na kung saan po kasama po natin ang ating pong Panginoon. At bilang pagpapala, mga minamahal kong mga kapatid, sa hapagtanghalian, ating pong hapagkainan ngayong tanghali, ay tayo po ay pagkasaluhan natin ng espiritual na pagkain buhat sa ating pong Panginoon. Muli mga kapatid, ako po si Pastor Kim Salvador. Bago natin simulan ang ating pong pag-aaral, ay patuloy natin pong binabati ang lahat ng nakikinig ngayong pong umaga. Ay ngayon pong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, tanghali sa araw pong ito. Sapagkat ito'y nakakaabot sa buong Occidental at Oriental Mindoro at sa lahat karatig ng lugar sa Antique, at umaabot pa to ng Batangas, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya bago po natin simulan ang ating pong programa na ito, ay tayo po ay inisponsoran ng ating pong Adventist World Radio upang ipangaral ang salita ng Diyos sa atin. At ang ating pong tema ng Steps to Christ ay hindi po tayo ere kung hindi po kayo nandiyan upang tayo po'y samahan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya, bago po tayo magsimula, ay tayo po'y makakarinig ng isang makalangit na awitin bago po ako mananalangin. Amoy batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Asan hindi makayanan?
batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko, mga sala na nagawa, at tawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may biyaya na patuloy naming natatamo, ang ay pong Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa, at nangakong babalik upang kami po'y makasama po niyo dyan sa langit na bayan. O mahal na Diyos, sa tanghaling ito ay pong dalangin sa iyong pong pag-aaralan ngayon pong tanghaling ito ay magbigay sa amin ng inspirasyon, lalo na sa tulong ng banal na Espiritu, ng bawat isa ay makinabang, pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kapatid, sa tanghaling ito, tayo po ay patuloy na sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pinapag-aralan po ngayon ay lingap pa rin ang ating pong programa ng Steps to Christ sa Adventist World Radio ng inyong pong lingkod si Pastor Kim Salvador. At ang ating pong pamagat, mga minamahal ko, ay mula sa kasalanan patungo sa biyaya. Yan. Nabagamat tayo po bilang mga mananampalataya ay marami nagtatanong sa atin kung bakit ano bang kahulugan ng kasalanan at ano din ang kahulugan ng biyaya. At kung saan, pag ako ba'y nagkasala, ay hindi na ba ako kailangang lumapit sa Diyos? Pag ako ba'y nagkamali, hindi na ba ako kailangang manatili sa Panginoon? Pag ako ba ay nagkasala ba, maaari bang ako ay may biyaya rin pa ba ako kahit ako ay nagkakasala? O kahit hindi ba ako magtapat sa Panginoon, bakit ay ako ba ay magkakaroon pa ba ng katimpala? O ako ba ay magkakaranas pa ba ng marangyang buhay kung ako ba ay makasalanan? Kasi sapagkat, mga minamahal ko mga kapatid, ang ating pong title ngayong tanghali ay mula sa kasalanan patungo sa biyaya. Sabi dito sa aklat ng Romans chapter 5 verse 20, mga minamahal ko mga kaibigan, sumusubaybay sa ating pong himpilan ngayon, lalo na sa Adventist World Radio. Sabi dito sa Romans chapter 5 verse 20, ngunit kung saan dumami ang kasalanan,
ay lalong sumagana ang biyaya. Sabi dito sa New King James Version, para mas magandang ating pong pag-aaral ngayon pong tanghali, itong sabi sa New King James Version, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsaway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Yan. No? Pansinin niyo po, no? Tingnan niyo po yung talata. At ako inyo pong samahan sa pagbabasa. Na kung saan pinapakita ng Romans chapter 5 verse 20, ito'y sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, para ipakita yung biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ikaw ay nagkasala, mga kapatid. Kasi hindi naman lahat po ay tinawag ng Diyos na matuwid, kundi lahat ng tinawag ng Diyos ay nanggaling sa kasalanan. Na bagamat ang pagpili ng Diyos, hindi niya tinitingnan kung ikaw ay grabe ang pagkakasala, kundi tinitingnan tayo ng Diyos sa isang punto, sa isang malaking larawan, na bagamat tayo ay makasalanan, mayroon tayong pag-asang makatanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid ko, ay pinapakita dito, nasabi dito sa Romans chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung titingnan natin yung salitang kasalanan o yung pinakaugat ng kasalanan, mga kapatid ko, ay hindi po ito nanggaling sa atin, kundi ito'y galing sa ating pong pagpili, no? Ng mali sa tama, mga kapatid. O ibig sabihin, tayo'y naging makasalanan dahil sa ating pong paglabag sa kautusan, at tayo naging makasalanan dahil din ito ay bunga, no, ng ating pong mga sinaunang mga magulang ni Adan at ni Eva. Ngunit tayo po ay mayroong biyayang nararanasan. Dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, tayo narito, bagamat tayo ay makasalanan, pero pinipili tayo ng Diyos na makaranas ng buhay na walang hanggan. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Gustong ipakita ng ating pong Panginoon na tayo pong lahat, bawat tao ay makasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Jesus ay may kapatawaran, pagbabago at bagong buhay. Yan. Ito po galing po sa Steps to Christ na ating pong pinapag-aralan, na kung saan po, pag tayo po ay pinili ng Diyos, bagamat ikaw ay makasalanan, mga kapatid ko, ikaw ay patuloy na pinipili ng Diyos. Bakit? Tandaan po ninyo, galit ang Diyos sa kasalanan, pero mahal na mahal niya ang taong makasalanan, sapagkat namatay ang ating pong Panginoon dahil sa gusto niya na ang taong makasalanan ay maligtas at maidala doon sa langit na bayan, mabago ang buhay kasama sa ating Panginoon. Na kung saan po, tayo po bilang mga makasalanan, tayo po ay bilang mga mananampalataya, tayo po ay pumupunta sa simbahan sapagkat gusto nating makausap ang Panginoon. Kaya tayo nananalangin, kaya tayo po ay gusto makausap ang Panginoon dahil gusto nating tayo ay mabihisan ng kanyang katwiran. Tayo po ay mabago. Gusto niya tayo pong lahat ay hindi po malulong sa kasalanan, kundi gusto po natin na tayo ilalapit sa Panginoon, na sabihin natin, Panginoon, gawan mo ko ng bagong puso na marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, marunong magbago sa tulong ng banal na Espiritu at ang pagbabagong buhay kasama ng aking Panginoong Hesus. No? Yun ang gusto ipaunawa sa atin, mga kapatid, na kung saan, pinapakita dito, kung saan ay dumadami ang kasalanan, mas lalong sumasagana ang biyaya. Sa dahil, ang gusto ng Panginoon ipakita sa atin at sa sulat ni Pablo, na tayong mga makasalanan ay patuloy tayong sumasagana sa biyaya sapagkat dahil sa ating pong Panginoon. Oh, marami nagsasabi, bakit ganito, kapatid? Oh, yung mga taong na hindi naman lumalapit sa Panginoon ay pinagpapala. Kung sino naman yung lumalapit sa Panginoon ay naghihirap. Ay, mga kapatid, tanda po ninyo, kung ang tao pong yun, okay, ay nagkakasala, o ibig sabihin ay hindi na nanatili sa Panginoon, mga kapatid, ay pinagpapala. Mas lalo na kung siya pa'y lumapit sa Panginoon, mas lalo siyang pagpapalain.
Kasi tandaan po ninyo mga kapatid, hindi po ito po ay temporary lamang na biyaya na matatanggap ng mga tao na kung saan ay hindi po nalapit sa Panginoon, kundi magiging hindi sapat. Parang mayroon pa rin kakulangan pag sa taong hindi lumalapit sa Diyos. Kasi sabi po sa wika ni David o sa sulat ni David sa aklat ng Psalms 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako nagkukulang. Kasi tandaan niyo mga minamahal kong mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga nagkasala, o ibig sabihin tayo bilang mga makasalanan, na tayo po ay patungo sa biyaya, mga kapatid. Pag sinabing kasalanan kasi, walang pwedeng magbago sa atin, kundi yung biyaya ng Diyos. Mga kapatid, pag tayo ay makasalanan, wala tayong pwedeng ayusin sa buhay natin na mabago. Kundi sa tulong ng ating pong Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, maaari tayong mabago. Hindi tayo maaari lamang, kundi tsak na tayo mababago kung tayo po ay lumalapit sa Kanya. Okay? Kaya po ang Panginoon ay Kanya pong inaabot ang Kanyang kanang kamay, okay? Ang Kanyang kamay sa atin, makapangyarihan niyang kamay sa atin para tayo po ay maligtas. Para maramdaman natin na tayo ay minamahal ng Diyos. Pinagpapala, pinagpagkakaluban ng biyaya na magbago, makaranas ng pagpapatawad at lalo na maranasan natin ang magmahal o maranasan natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon na bagamat tayo man ay makasalanan. Kaya sabi ko dito mga kapatid, ang unang punto na nakita ko dito sa ating pong talata ay ang katotohanan ng kasalanan. Yan. Na kung saan po, sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23, lahat ng tao ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, hindi po tayo masasabi nating tayo po ay matuwid. Ngunit kung tayo po ay tatawagin ng Diyos na matuwid, kung tayo po ay tatawagin ng Diyos na tuwid, talagang dapat tayo magpasalamat sa ating pong Panginoon. Na bagamat tayo ay makasalanan, pero ang Diyos lamang ang may karapatan na sabihan tayong banal. Kasi kung ating pong babasahin, mga kapatid ko, sa aklat ng Revelation, chapter 14, kung di ako nagkakamali, buksan nyo rin po ang inyong pong mga Biblia at ako'y samahan. Sabi po dito sa Revelation, chapter 14, verse 12, itong sabi ng ating pong Panginoon kay Juan bilang revelasyon po para sa mga mananampalataya. Sabi dito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Mga kapatid, sino ito yung mga banal na ito mga kapatid? Tayo pong mga nagtitiis sapagkat ang Diyos mismo ang tumawag sa atin. Sabi dito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya bilang mga makasalanan, hindi dapat natin dalhin yung pananampalataya natin sa Panginoon, kundi dalhin natin ang pananampalataya ni Jesus sa ating pong buhay. Para maranasan natin na bagamat tayo ay makasalanan, tayo po ay dadalhin ng Diyos sa Kanyang biyaya. Amen? Kaya tandaan po natin mga minamahal kong mga kapatid, lahat ng tao ay nagkasala dahil ang inahawakan kanilang pananampalataya, hindi yung pananampalataya ng ating pong Panginoong Jesus. Kasi pag sinabing pananampalataya ni Jesus, mga kapatid, ito ay tumutuldok o nagbibigay diin sa atin na dapat kung ating pong hawakan ng pananampalataya ni Jesus bilang makasalanan, mga kapatid, ito po ay isinasakabuhay. Ang buhay na nasa Panginoon, pananampalataya ng ating pong Panginoong Jesus, pag tayo lumalakad sa Panginoon, mga kapatid, dapat dala-dala natin ang kanyang pananampalatayang tayo po ay mababago sa tulong niya. Amen. Sapagkat, ang sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23, ulitin ko po, ito pong sabi, Sabi dito, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Kaya marahil kung ating pong papansinin, na kung kaharap tayo sa Panginoon, kailangan nating magpakumbaba. Hindi mo kailangan magmataas sapagkat hindi mo kailangan magmataas sa Panginoon sapagkat siyang may-ari ng ating pong buhay. Doon nga kanina, nung ako po ay kami po kanina ay merong online, sa social media, nag-live stream po kami kaninang maga, mga 5, bilang devotional, doon po sa aming pong misyon, na kung saan ang topic po namin ay mababasa sa 2 Kings chapter 20,
tungkol kay Hezekias, na bagamat siya po ay sinabihan ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Isaiah na ikaw ay mamamatay dahil sa iyong sakit. Akala mo kung titingnan natin yung kwento ni Hezekias, ni Haring Hezekias, mga kapatid, nung nalaman niyang siya ay mamamatay dahil sa kanyang sakit, grabe yung kanyang panalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ako'y naging tapat sa iyo, sa iyong gawain, sa iyong mga plano, mga mirakulo na ginawa mo sa aking buhay at sa mga tao. Kailan po, sabi niya pa doon ay, maaari bang ako'y inyong tulungan na gumaling sa aking sakit na nadarama? At tandaan niyo po mga kapatid, sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Hezekias. At sa ganong kalagayan, si Hezekias po ay gumaling at binigyan pa ng 15 years na taon sa kanyang pong buhay. Kaya po mga kapatid, pag tayo pala pa'y lumalapit sa ating pong Panginoon ng taos-pusong nagpapakumbaba sa Kanya, lalo na sa ating pong pagiging makasalanan mga kapatid, dapat nating lapitan ang Panginoon. Kailangan nating iluhod sa Kanya ang ating pong mga problema, mga pagsubok at lalo na ang ating pong kasalanan. Sapagkat kung di natin ito ilalapit sa Kanya, sino pa yung ating lalapitan? No, mga kapatid? Kailangan natin lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang kasagutan ng ating pong mga nararanasan sa panahong ito. Nabagamat tayo po bilang mga mananampalataya mula sa kasalanan, bilang makasalanan, mga kapatid, ay dadalhin tayo ng ating pong Panginoon sa Kanyang biyaya, mga kapatid. Kaya nga, unang punto natin kanina, ang katotohanan ng kasalanan. Sapagkat, bakit ganon? Dahil lahat ng tao ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kasalanan, sabi pa dito, ang kasalanan ay naglalayo sa tao mula sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang lumalayo sa tao. Kundi hindi rin ang tao ang lumalayo sa Diyos. Kundi ang kasalanan na hinahawakan ng tao ang nagpapalayo sa Diyos. No? Sabi nga ni Pablo, kung ano yung hindi ko kayang gawin, ay kung ano yung kalooban ng Diyos, ay ang hirap gawin. Kung ano yung gusto kong gawin, ay kaya kong gawin. No? Yan ang sabi ni Pablo. Ganon din minsan sa atin. Kung ano yung kalooban ng sanlibutan, yun yung gusto nating sabayan. Pero yung kagustuhan ng ating pong Panginoong Hesus, mga minamahal ko mga kapatid, ang hirap sundin. No? Minsan nga, may napapansin pa nga ako mga kapatid, at ako'y natatamaan din dito mga kapatid, na kung saan sa pagpasok sa eskwelahan at pagpasok sa trabaho, ang aga-aga natin. Pag may pupunta ang mga birthday, ang aga-aga nating pumupunta. Pag tayo po mayroong mga okasyon na pinupunta, ang aga nating pumunta, trabaho, anumang mga bagay. Pero pag pupunta sa simbahan, tanghali nang pumunta. Yan. Kaya kami minamahal ko mga kapatid, ang totoo niyan, hindi po tayo pinanganak ng Panginoon o hindi tayo anak ng Diyos na iniligtas ng Diyos sa kanyang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kaya tayo narito, kundi tayo tinawag ng Diyos para lumayo tayo sa kasalanan at dalhin tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya nga po, inuulit ko po, hindi ibig sabihin na nakakilala tayo sa Panginoon, hindi na tayo pwedeng sumimba. Kundi, the more kang nakakilala sa Panginoon, the more kang lumapit sa Kanya. Mahirap lang kasi yung kilala mo lang ang Diyos, pero hindi mo siya kilala. Dapat kilalanan natin po ang ating pong Panginoon. Paano natin makikilala? Tayo ay makisangkot sa Kanyang gawain. At ipapakita ng Diyos sa atin ang Kanyang mga mirakulo at magpapakilala siya bilang testimonya sa ating pong buhay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, kung maaga tayo sa mga trabaho, maaga tayo sa mga ating mga pinaroroonan, sa ating mga okasyon na pinupuntahan, mga kapatid, dapat sa pagsamba din natin sa Panginoon sa araw ng Sabado at sa araw ng Linggo, kung ang mga kapatid natin ay sumisimba tuwing araw ng Linggo, ay kailangan maagang pumunta sa simbahan. Kung tayo naman sumisimba sa araw ng Sabado bilang Seventh-day Adventist, katulad ko po mga kapatid, ay dapat maaga tayong pumupunta sa simbahan para makausap natin ang ating pong Panginoon at makasama ang ating pong pamilya. Kaya sabi dito, ito ang dahilan kung bakit ang mundo ay puno ng sakit.
pagdurusa at kamatayan. Yan. Kaya nga, as a Seventh-day Adventist, mga kapatid, tayo po ay pinagpala. Dahil tayo po mga mananampalataya sa ating pong Panginoon, bagamat tayo ay puno ng sakit, pagdurusa at kamatayan, mga kapatid ko, ang biyaya ng Diyos ang nagiging liwanag sa ating pong buhay para magkaroon ng bagong pag-asa kasama ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabi dito, para tayong isang taong naligaw sa madilim na gubat. Kahit gaano siya katalino, hindi niya makita ang daan palabas kung walang liwanag. Yan. Kahit madami ka pang strategy, pero kung wala kang liwanag na dala-dala, hindi ka makakarating o hindi ka makakalabas sa dilim, mga kapatid. Kaya sabi dito, kailangan nating kilalanin ang ating kalagayan upang makita natin ang pangangailangan kay Kristo. Amen. Pag naramdaman nating tayo ay makasalanan, mga kapatid, at naramdaman nating tayo ay ubod na ng sama, mga kapatid, doon na natin makikita na kailangan natin ang ating pong Panginoon. Paano po yun malalaman, Pastor? Yung makilala natin ang ating kalagayan bilang makasalanan. Mga kapatid, ganito po yun. Isakabuhay natin ang ating pong Panginoon. Pag hindi natin makita ang buhay natin sa Panginoon, kailangan nating manatili at lumapit sa ating pong Panginoon. Pangalawang punto na nakita ko dito, ang tawag ng pagsisisi. Sabi nga sa Acts chapter 3 verse 19, mga minamahal ko mga kapatid, akin pong babasahin. No? Samahan niyo ako magbasa, mga minamahal ko. Sabi dito sa Acts chapter 3, no? Sabi dito, 3 verse 19, mga kapatid, ito ang sabi, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yan. Kasi tuloy pa, basahin pa natin verse 20. Upang ang panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Yan, mga kapatid. Pinapakita sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, pag tayo po ay tumatawag sa pamagitan ng ating ay tumatawag sa Panginoon, sa pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, mga kapatid, sabi dito, ang Diyos ay tumatawag sa atin upang magsisi. Yan. Kaya ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng puso at pagtalikod saan? Sa kasalanan. Huwag po tayong manatili sa kasalanan. Kung tayo po ay nagkakasala, lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Okay? Tayo po ay lumapit sa Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, makikita natin ang ating pong mga kasalanan at makikita natin kung ano ang ating pangangailangan sa ating pong Panginoon. Kaya ulitin natin, ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng puso at pagtalikod saan? Sa kasalanan. At sabi pa rito, kapag tayo ay lumapit sa Diyos, siya ay handang magpatawad. Kaya nga po mga kapatid, sabi pa nga dito sa unang sulat ni Juan, chapter 1 verse 9, o 1 John chapter 1 verse 9. Ito po ang sabi, mga kapatid. Ako po, hayaan ko po kayong samahan niyo ako magbasa, mga kapatid. Ito po ang sabi po dito sa 1 John John 1 verse 9. Ito po ang sabi, mga kapatid. 1 verse 9. Yan, ito. Sabi dito, 1 John 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Verse 10, patuloy natin. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at kanyang salita ay wala sa atin. Ayun, mga kapatid. Kaya nga sa mga taong nagsasabing wala kayong kasalanan, wala kayong ginawang mali, mga minamahal kong mga kapatid, sabi dito ng ating pong ni Juan po, mga kapatid, the beloved, no? Sabi dito, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling. Sino sinasabihan nating sinungaling? Ang ating pong Panginoon at ang kanyang salita ay wala sa atin. Yan. Pag sinasabi natin po na tayo po ay walang kasalanan, sinasabi nating sinungaling ang manliligtas. Kasi nga, ang tanong diyan,
Bakit ba babalik si Jesus dito sa sanlibutan? Babalik si Jesus hindi para sa taong matuwid, kundi babalik si Jesus para sa taong nagkasala. Kaya po mga kapatid, ang taong makasalanan ay pinagpapala at ang taong makasalanan ay pinagkakalooban ng biyaya ng ating pong Panginoon. Parang isang anak yan mga kapatid, na nagkamali, ngunit bumalik sa kanyang ama. Ang ama ay handang yakapin at patawarin siya. Yan. No? Kaya ang tawag ng pagsisisi sa pangalawang punto ay nagbibigay sa atin ng pananaw bilang mga mananampalataya na ang ating pong pagkakasala o mga pagkakamali ay katulad ng isang anak. No? Sa aklat po ng Lucas, o kung di ako nagkakamali, o aklat ng Juan. Okay, mga kapatid. O, tama nga, Lucas chapter 15, na kung saan tungkol po sa tinatawag na alibugang anak, no? Kung di ako nagkakamali, or 19, pinapakita dito mga kapatid ko, na kung saan parang isang anak na nagkamali, ngunit bumalik sa kanyang ama, ang ama ay handang yakapin at patawarin siya. Ibig sabihin, application po natin dito, ang Diyos ay hindi nagsasara ng pinto sa sino mang lumalapit sa Kanya. Yan. Amen? Ganun po talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo, bago natin pakinggan o ating pong pasukin ang ikatatlong punto ng ating pong pag-aaral, mga kapatid, tayo po ay muling makakarinig ng makalangit na awitin, mga kapatid. Gamitin mo ang awit ko sa pagmimisyon. Sa simpleng himig kong ito'y iyong dinggin, at naway tugunin ang aking hiling. Ako ay aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus. Ngayon, bukas at mapakailanman. Aawit sa'yo, O Diyos. Pakinggan mo ang pagsamo ko. Ako ay aawit sa'yo, Jesus. Ngayon, bukas at mapakailanman. Ngayon, bukas at mapakailanman. Ngayon, bukas at mapakailanman.
Okay, sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, inuulitin ko ulit. Tayo po'y bilang mga makasalanan mga kapatid, ay tayo po'y katulad ng isang anak na nagkamali, ngunit bumalik sa kanyang ama, ang ama ay handang yakapin at patawarin siya. Na kung saan ang Diyos ay hindi nagsasara ng pinto sa sinumang lumalapit sa Kanya. Kaya ngayon pong tanghali mga minamahal kong mga kapatid, tayo po'y narito upang maramdaman natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya sa ikatatlong punto, ito ang sabi, ang kapangyarihan ng biyaya. Yan. No? Kasi po, sa atin, pag tinitingnan na biyaya, pag tinitingnan natin yung biyaya, ano ba yung biyaya? Yung natatanggap, gantimpala, mga kapatid. Ngunit ito'y gusto kong ibigyan ng diin tungkol sa ano bang kapangyarihan ng biyaya, lalo na sa konteksto na ating pinapag-aralan ngayon. Unang puntos natin kanina, ang katotohanan ng kasalanan. Pangalawa, ang pagtawag o ang tawag ng pagsisisi. Pangatlo, ang kapangyarihan ng biyaya. Sabi nga sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8. Ako po yun yung samahang basahin, mga kapatid. Na kung saan ito pong sabi dito, mga kapatid ko. Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi dito ay ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Verse 8, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sinuman ang huwag malaki. Verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na hinanda ng Diyos na una pa siyang nating lakaran. Mga kapatid, na kung saan pala tayo mga minamahal kong mga kapatid, dahil sa kasalanan, nakaranas tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Na bagamat tayo ay naging bunga ng kasalanan, okay, tayo ay pinaglihis sa kasalanan, tayo hubad sa kasalanan, mga kapatid, ngunit sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang kaligtasan ay ipinagkaloob dahil ito'y bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya nga walang pwedeng magsabi sa atin na susunod ako sa utos para maligtas. Kaya ako susunod sa kautusan sapagkat ito'y naging bunga na ng kaligtasan sa akin dahil ang Diyos mismo ang nagligtas sa akin. No? Ibig sabihin, bilang mga makasalanan, pag tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, mga kapatid, ay blessing ang pagsunod sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban, dahil ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya sa madaling sabi, ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos. At sabi pa nga dito, hindi natin ito kayang makamtan sa sariling lakas o gawa. Yan. Kasi nga, totoo niyan mga kapatid, kung titingnan natin ating pong buhay, kung tayo ay gagawa sa gawain ng Panginoon, o tayo ay susunod sa Panginoon para ipagmalaki ang ating sarili, mawawala yung biyaya ng Diyos. Kundi, the more tayong gumagawa sa Panginoon, dapat si Kristo ang may tataas natin sa gawain at sa ating pong buhay. Kasi kung ating puro na lang tayo, ako na lang, ay talagang delikado po yan. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo narito sa sanlibutan. Kaya tayo po, bagamat makasalanan, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay mayroon pang nakakamtan na mga pagpapala sa ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, bago po mawala itong tinatawag ng biyaya ng Diyos sa atin, bilang mga mananampalataya, sumisimba ka man o hindi, mga kapatid, lumalapit ka man sa Panginoon o hindi, ngunit ikay pinagpapala, ito pong sinasabi ko sa iyo, na kung saan, the more tayong pinagpapala, the more tayong lumalapit sa Panginoon, at the more din tayong lumalapit sa Panginoon, the more ding nagbabago ang ating pong buhay dahil sa ating pong Panginoon. No? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayon pong tanghaling ito, ay gusto ko po kayong makasama. Gusto po ng ating pong Panginoon na tayong lahat ay bago siya dumating, tayo pong lahat ay pinagpala. Tayo pong lahat ay tayo ay piniling hinirang na mga anak niya sa kanyang muling pagbalik. Kaya nga sabi dito, ang biyaya ni Kristo ay hindi lamang
nagpapatawad, kundi binabago rin ito ang buhay ng tao. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano pa ang pagkakamaling nagagawa mo sa iyong buhay, kung ang Diyos ay nasa iyo at ikaw ay lumalapit ng taos-pusong pananalangin sa Kanya, mga kapatid, upang mabago ang iyong pong buhay, ang Diyos ay handang magpatawad. Ang biyaya ni Kristo hindi lamang nagpapatawad, kundi ito ay nagbabago sa ating pong buhay na mas lalong lumapit sa Panginoon at makita ang karakter ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito ang sabi, mga kapatid, no? Gusto ko po kayong makasama ulit sa pagbabasa kung meron kayong mga Biblia diyan. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Itong sabi, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago, mga kapatid. No? Kaya nga sa madaling sabi, paano ito magiging bunga ng ganitong pong pag-aaral? Sapagkat sabi dito, kung ating pong itutuloy, mga kapatid, sa verse 15, kung titingnan natin ang sa 2 Corinthians 5 verse 15, itong sabi, bakit ito yung sinabi sa verse 17? Tingnan natin, siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na nag-alang-alang, okay, sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Yan po, mga kapatid. Kasi po, bilang mga mananampalataya, tayo naging bagong nilalang dahil merong namatay sa atin. No? Kaya tayo naging bagong nilalang dahil merong umabot sa atin. Kaya po, mga kapatid, ngayong pong tanghaling ito, ang ating pong Panginoon ay umaabot sa atin para tayo ay maligtas. Tayo ay mabago. Kaya po, mga kapatid, umawak po tayo sa ating pong Panginoon ng napakahigpit para hindi tayo mawaglit o mawala sa Kanyang muling pagbalik. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon ay walang mawaglit ni isa sa atin. Kaya nga sabi sa kanta, walang mawawaglit kahit isa. Yun ang sabi ng awitin. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, gustong iparana sa atin ng Panginoon na Kanyang biyaya ay gusto niyang tayo ay maging bagong nilalang sapagkat si Kristo na dapat ang nabubuhay sa atin. Hindi na po ang ating pong sarili. Kaya nga sabi pa nga doon sa aklat ng Galatians, mga kapatid, ako inyong samahan. Sabi po sa aklat ng Galatians, mga kapatid, chapter 2, okay? Samahan niyo po ako. Buksan natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Ito yung wika ni Pablo sa kanyang sarili at kung paano niya napanagumpayan sa tulong ng Panginoon ang kanyang pong buhay. Sabi niya dito po, mga kapatid, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak. Sino po? Ang ating pong Panginoon na nagmahal sa akin. Oh, sabi dito, pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kasi sabi dito sa verse 21 ng Galatians chapter 2, sabi dito, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Yan. No? Nakita po natin, hindi po tayo pwedeng magsabi na tayo ay nagbago na kung di si Kristo ang nagbago sa ating pong buhay. Kaya nga sa biyaya ng ating pong Panginoon, buhat ng ating pong mga kasalanan, binabago tayo ng ating pong Panginoon, hindi lang magpatawad, kundi babaguhin tayo ng Diyos at papaluin tayo ng Diyos hanggang sa mabago at matuto tayong manatili at lumago sa ating pong Panginoon. Kaya sabi dito, ang isang maruming damit, hindi lamang tinatakpan, ito'y hinugasan upang maging malinis. Yan. Di ba? Pag yung sa mga mahilig maglaba dyan ng kanilang mga damit, pag mayroong marumi, hindi naman yung ibig sabihin na itapon na lang,
kung ito'y mahalaga sa inyo, talagang nilalaban nyo, nililinisan nyo, lalo na mahal na ngayon ang mga damit. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan mong labhan para magputi, para matanggal yung mancha, kailangan ginagawa mong paraan. Mga kapatid, ganun din ang Panginoon. Sa panahon na tayo ay nagkakasala, tayo po ay nililinis ng Diyos para tayo maging malinis sa kanyang muling pagbalik. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayong mga makasalanan ay mahugasan sa ating mga kasalanan sa tulong ng biyaya ng Diyos na si Kristo ang namatay sa cross para maligtas po tayo. Ulitin natin, ito ay hinuhugasan upang maging malinis. Kaya po, aplikasyon sa ating pong buhay, kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagiging bagong nilalang. Yan. Amen? Tandaan po nyo, ulitin ko, ang biyaya ng ating pong Panginoon hindi lamang nagpapatawad. Tandaan po natin. Kundi binabago din ang buhay ng tao. Okay? Kasi kung tayo ay nasa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay yamang pinagpapala. Mga kapatid, pinagpapala. Yamang pinagpapala, bagamat tayo ay makasalanan, tayo po ay makakaranas ng biyaya sa ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, bago ko pumasok sa konklusyon, aking pong inanyayan muli na magkaroon po ng isang awit para ating pong pakinggan. Yung title po niyan ay Kaligtasan. Kung may awit tayong kaligtasan dyan. Sige po, ating pong pakinggan. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Ay bubuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko.
pumasok sa ating pong pananalangin, mga kapatid. Sa ating pong pagtatapos, ang sabi dito mga kapatid, yung ating pong mamagat ay mula sa kasalanan patungo sa biyaya, ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan ng katotohanan ng kasalanan, ang pagtawag natin sa pagsisisi sa ating pong Panginoon, at ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kwento ng kaligtasan na isang paglalakbay na kung saan tayo'y mula sa kasalanan, pagsisisi, biyaya at bagong buhay sa ating pong Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating kasalanan. Hindi dahil mas mahal tayo ng Diyos at mas malaki ang biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi dito po mga kapatid, kung nais po nating maranasan ang kapatawaran at ang bagong buhay, lumapit ka kay Jesus. Ngayon, siya ang magdadala sa atin mula sa kasalanan patungo sa biyaya, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ngayon pong tanghali pong ito, tayo po ay inihingan ko po ang inyo pong mga presensya na tayo po ay manalangin, mga kapatid. O maraming salamat, mahal na Diyos, sa tanghaling ito. Natunay ang inyong pong mensahe sa amin na bagamat kami po ay may kasalanan o makasalanan, kami po inyong pong pinapatawad at pinagkakalooban ng biyaya. Bagamat kami po ay malayo sa inyo, ngunit ikaw ay nariyan upang abutin kami na mapalapit sa inyo at lumalago sa inyo. Mahal na Diyos, patawad sa aming pong mga kasalanan. Bigyan kami ng malinis na puso, na marunong kaming magpakumbaba, mabago ang aming pong buhay, at pananatili sa inyong pong banal na harapan. O mahal na Diyos, sa tanghaling ito, sa mensahe na aming pong napakinggan, tunay na nakita namin ang inyong walang pag-ibig. Dahil sa inyo, narito kami na sumisikap na mabago ang pong buhay. Dahil naniniwala po kayo sa amin, mahal na Diyos, na kaming lahat ay hindi mawaglit sa inyong muling pagbalik, kundi kaming lahat ay maliligtas dahil sa inyong pong pag-ibig sa amin. Kaya mahal na Diyos ngayong tanghali, sa lahat ng nakikinig ngayon, na inyong pong mga anak, sa mga patuloy na kinikilala kayo, mahal na Diyos, iparanas ang banal na Espiritu sa kanilang pong buhay, na makilala kayo at kayo po ang kumatok sa kanilang puso't isipan upang mapanagumpayan ang pagkakasala at mabago ang buhay sa tulong ng biyaya po ninyo. Maraming salamat sa inyong walang pag-ibig, sa pag-asa at lalo na ang langit na bayan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa pinagkaloob niyo po sa amin na darating buhay na walang hanggan sa aming mga mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kapatid, ngayon pong tanghaling ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, lalo na sa impilang pong ito ng radyo natin. Isang katuwaan na makasama kayo sa isang oras na pag-aaral. Muli, ito po ang inyong pong lingkod, si Pastor Kim Salvador, na nagsasabi na tayo po ay pinagpapala ng Diyos sapagkat tayo po ay kanyang mga anak. Na bagamat tayo ay makasalanan, pero tayo po ay pinagkakalooban ng langit na bayan. Pagpalain tayo mga minamahal kong mga kapatid. Paalam! Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village,